friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Paulo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara, simula pa lang nung mayor siya ng Davao City, hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD, pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Isip Pilipinas, hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Nasa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga, did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City local government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa mga hindi ba opisina. si Madriaga ngayon nasa kulungan? Opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow, and that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, yun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga. May text siya. Di kagaya ni Yusek Bersamin. May text sila ni Bongbong. Oh, di ba? Bongga, ito. Walang text. Attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. Oh, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP security officer. At Bakit daw sa kanya inabot? Dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya deliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family. Pero walang mga detalye, 'di ba? At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon. Kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO na she has no license. No driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So, ang timing lang, attorney, gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya?
November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon, sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense, kasi kung yun ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, ng customs issue, tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yon. Bongga. 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yon. Lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala. We had to get the testimonies of 7 witnesses para lang siguradong each witness is speaking from personal knowledge. So, na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Can you give me the names of your 3 witnesses? I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may pictures si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number 1, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong Attorney Kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? Doon sa event na yon. Si Attorney Kilala, Associate Dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before, in the early 2000s, for another kidnapping, for a separate kidnapping. Kliyente Kliyente ba ni Attorney Kakilala? Hindi po.
Pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Ano siya, indigent client. Yes. Oh. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, pinaano siya, parang proxy ko, ganyan. So ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Noong 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila, kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case not only that nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, ano siya? Anti-corruption, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking